Maraming kumakandidatong senador at party list group ang hindi raw sumunod sa naunang abiso ng COMELEC na baklasin na ang kanilang mga poster na ipinaskil bago ang campaign period. Para sa update, magbabalita live si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang paglilinis ng COMELEC? Cheryl, bago pa man mag-umpisa yung pangangampanya ngayong araw para sa national positions, maagang umikot ang COMELEC para baklasin ang mga illegal na campaign materials na nagkalat sa daan. Marami nga sa mga natanggal na posters pawang galing sa mga party list groups at meron ding ilang tumatakbong senador. Kabi-kabilang posters ng mga nakangiting kandidato at pangalan ng party list ang dinatnan ng COMELEC ng suyurin ang kahabaan ng Honorio Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Halos lahat pa nakadikit sa mga poste. Kasamang MMDA at PNP, isa-isa yung binaklas, lalo na yung mga inilagay sa poste ng kuryente. Kaso, may problema. Ang hirap tanggalin, lalo na yung pagkakakabit na nagamit yung mga scotch tape. Hindi naman sa ordinaryong tape yung ginagamit. Yung iba naman talaga kawad na nakatali ng napakahigpit sa mga poste. Let us please respect the environment and let us please observe the rules and regulations of the Commission on Elections. Sa patakaran ng COMELEC, may tuturing na iligal ang isang campaign poster kapag hindi sumunod sa sukat na 2x3 feet at kung nakakabit ito sa mga puno, poste at kawad ng kuryente. Bawal maging yung posters na gawa sa non-biodegradable, hazardous o mapanganib sa kalikasan. Sa talapan naman ng MMDA, umabot sa 20 tonelada kada araw o higit 8 milyong tonelada ang kabuuang nakolektang basura sa election period ng 2022. Kung hindi susunod ng kandidato, susulatan at pagpapaliwanagin sila ng COMELEC. Dahil kung hindi, sasampahan sila ng election offense at maaari pang ma-disqualify sa tinatakbong posisyon pag nagkataon. Sabi ng poll body, hindi naman doon nila susunugin ang mga may ipong binaklas na campaign posters. Itatabi raw nila ito para magamit na ebidensya at magkakaroon nila ng tamang disposal na gagawin na hindi makakapinsala sa kalikasan. Nagbabala rin ng COMELEC na dapat maipaalam sa kanilang mga ipamimigay sa kampanya. Kasama riyan ang mga t-shirt, bowler at sombrero na may mukha at pangalan ng kandidato. Bawal din daw ang pagpapakain sa mga campaign rally dahil maaari itong ituring na uri ng vote buying. Sa patakaran naman sa radio at TV ads, lilimitahan ang national candidates sa 120 minutes per TV station at 180 minutes per radio station. Habang limitado naman sa 3 times a week ang election propaganda sa print, gaya ng sa mga periodiko, magazines o iba pang publication. Papayagan ng online campaigning basta ire-report sa COMELEC ang mga binayarang political ads at rehistradong campaign website sa social media accounts ng kandidato. Pwede lang gumastos ng 5 piso sa kada rehistradong botante ang senatorial, congressional at local candidates. Ang lalabag, makakatanggap ng 3-day warning. At kung susuway pa rin, maaari silang maharap sa election offense at posibleng disqualification. Pinaalalahanan din ng COMELEC ang mga kandidato na siguraduhin susunod sa intellectual property rules sa kanilang mga campaign jingles. Cheryl, pagiliw ng COMELEC, hindi nila tatanggalin ang anumang campaign posters sa mga tumatakbo sa lokal na posisyon dahil sa March 28 pa naman magsisimula ang campaign period para rito at doon pa lamang sila may tuturing na kandidato. Sa katunayan, sa mga oras na ito ay dumalo si COMELEC Chairman George Garcia dito sa pulong ng League of Municipalities of the Philippines. Lahat ito ay mga mayor ng mga munisipalidad ng bansa kung saan nagpapaalala si Chairman Garcia na mga dapat matandaan ng mga mayor ngayon at mga tatakbong mayor kung ano ba yung mga dapat at hindi dapat nila gawin sa oras ng pangangampanya. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.